Magandang gabi mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, MCO sa MCO Comments. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-31 ng buwan ng Agosto, 2024. Ang oras ay alas 11:30 ng gabi. Tayo po ay magbibigay lamang ng mga kaunting opinion o komento sa mga balitang napapanahon sa ating bayan. Maikling pagtalakay na naway mapulutan natin ng kahit kaunting kaalaman. Kung hindi pa tayo nakasubscribe o kayo sa ating YouTube channel, pakisubscribe na lang at paki-press na din ang bell button upang kayo ay laging ma-notify sa mga bagong video na aking i-upload. Ganon din naman, paki-share lang ang aking video upang mapalaganap natin ang biyaya ng kaalaman. She may not like what I'm going to say. She may not like my comments, but still I'm going to say my comment. Sit down and relax. At tayo na nga ay dumako sa ating pag-uusapan. Sino nga ba ang mas swerteng personalidad ang ating pag-uusapan ngayon? Nako, yari ka! Buloy. At eto na nga mga kaibigan, napanood natin at mukhang sikat na si Pastor. At bakit? Biruin mo naman, yung mga poster na wanted siya, pinost na ng PNP dun sa Davao. At ang masaklap pa nito, pati yung pader ng kay OJC, aba naman, mga PNP, bastusan na yan. Sino mo nagdinikitan ng poster ng, wanted? Samantalang bukas pa man din, para may anibersaryo, merong celebration ng QOJ. Anong iisipin ng mga, Ano na nang iisipin ng mga membro ng KOJC at saka mga bisita pagpunta nila doon? Nako! Ang ating butihing pastor may parakol na 10 million. At ito at makita natin kung ano mga nangyari, yan bang tinatanggal ng mga membro ng KOJC at pinagsasabihan ng mga pulis na tanggalin ng mga poster ni Pastor Kibuloy na may wanted. I-remove. Nako, may wanted. And the part of the police, it's just that it's private property. Kayo naman kasi mga PNP, private property yan. Yung pinaglalagay nyo pa ng private property, may-ari pa ng property, doon pa nakapost yung wanted mo na mukha niya sa loob. Kayo naman, nakakahiya naman. May mga bisita pa man din bukas. Walang ganyan, It is our right also. Ano lang yung dapat i-post dito? Tomorrow is... Ito na naman si ating learned pastor, learned attorney. Ano natin kung ano sasabihin na ng mga attorney. One of the most important celebrations of the KOJC. Nako, yung pala, most important celebration bukas. Aba, tapos makikita ng mga members at mga bisita, pagmumukha ni Pastor Kibuloy dun sa... Buti sana kung nakalagay dun sa pastor, nakalagay dun sa mukha, welcome. Nakalagay wanted. Ano sasabihin ng mga bisita? Kayo talaga PNPO. So, sumaabuso na kayo Kaya ganyan. Ano naman kayong ganyan? And we requested him to please allow us to use the cathedral, to use the JMC facilities. Yan nga ang problema. Ako sa tingin ko, ang opinion ko lang, mga kaibigan, palagay ko hindi papayag ang PNP dyan sa ganyan. Kasi alam niyo bakit? Hindi ba? Malay, akin lang naman, sa ko lang naman, opinion ko lang naman. Halimbawa ako,
Kumbaga, isipin ko, di ba, kung halimbawa, kasi yung mga napapanood ko pelikula, ganyan. Kaya lang maraming tao dyan, humiiskap po eh. Di ba? Nagbiblend sa maraming tao eh. Nakagawa. Kung sinong papasukin nyo dyan, pagkatapos di ba, yung pinapasok nyo pa, alam nyo ba yung napanood yung may napanood ko yung kay, si Thor, yung, extraction. Oo, ako. Tama ba yung ko? Pero yun yung kay Thor. Grabe, no? 1 and 2 na yun, napanood ko na, paano ipadala yun sila dun? Nako. Ay tayo dyan. Baka mamaya makatakas. Sir, attorney, no? Mukhang malabo yan. Kasi, unang-una, inaayos na ng mga pulis yan, nilagyan na nila ng mga barik ng na may ginagawa sila dyan, may operation sila dyan Tapos aalisan nila. Hindi naman siguro kayo pagbabawalan sa gusto nyong selebrasyon. Kaya lang, police matter yan, sir. Kaya nang aming i-negotiate with Colonel Marantan, Hansel Marantan, no? Kasi ang gusto sana namin ay magamit ng aking kliyente yung kanilang cathedral, no? Aalis sila dyan, tatanggalin yung mga mining equipments nila. Sana naman may good behavior sila, good manners and right conduct na ilinisin, no? Para magamit po bukas. Kasi importante po sa KOJC na makapag-celebrate sila ng kanilang anniversary po bukas. Di ganito na lang, attorney. Sabihin mo na lang kay Pastor Kibuloy. Alam ko naman nakakausap mo kasi ikaw gumagawa ng mga pleading para, di ba, para kung anong gagawin, instruction ni Pastor Kibuloy, para na sa ganun may ipasa sa Court of Appeal, sa Supreme Court, mawalang bisang warrant. Siyempre, gumagawa ka ng mga pleading documents. Natural, nakakausap mo yan, no? Sabihin mo na lang na Tagito, Pastor, sumuko ka na para makapag-celebrate tayo bukas. Papayag ka ba na important occasion yan, tapos hindi tayo makapag-celebrate dahil pinaghahanap ka ng mga pulis dyan? Pastor, mamaya, papakita ko sa inyo, yun din ang sasabihin ni Secretary Abalos tungkol dyan. Ayan di ba? Si Secretary Abalos. Pastor, please naman. Pastor. No? Nananawagan ako, ito na pananawagan ng lahat. Sumuko ka na. Dahil klaro naman ang sinasabi mo, and you are deemed to be innocent until your guilt is proven in court. Pero may warrant tayo At ang warrant na yan is People of the Philippines versus Apollo Kibuloy. There is a threat to his life. Ito na naman si threat to his life. Ano bang threat na pinagsasabi mo, attorney? As you can see, the obsession. Teka muna, attorney, no? Magkalinawan tayo. Sino bang kliyente mo? Si Kibuloy o yung KOJC? Alam mo, mga kapatid, no? Mga kaibigan, kapatid, no? Totoo lang, alam ko may bagong norm ng abogado Kapag halimbawa, alam mo na ang kliyente mo, gumagawa ng kalokohan, o kaya hindi sumusunod sa batas, patuloy niya pa rin ginagawa yun. Alam ko dapat, layuan mo na Hindi ka dapat pwede. Kung hindi madidisbar ka. Alam ko ganun may ganung bago ngayon kaya lang hindi naman ako abogado para paliwanag. Kaya gusto ko ibatahin yung kaibigan na abogado dahil kasi gusto ko malaman yan kung ano yan Kasi ang magkakaalam ko dyan, narinig ko sa isang interview ng aking idol na si Christian Esguerra na isang abogado na kasama niya. Na kapag halimbawa ang pinaglalaban mong kaso ay mga ginawa pa ng mga dating kaso ng kliyente mo na ginawa niya, pwede mong tanggapin, pwede mong ipaglaban. Pero once sinanggap mo na yung kaso at alam mo na nagkaroon na kayo ng client and attorney relationship at katuloy pa rin siyang gumagawa ng kalokohan, dapat mong layuan. At saka dapat umalis ka na sa kanyang pagdedepensa sa kanya. Alam ko parang ganun yung nakakarinig. Pero hindi pa ako masyadong malinaw mga kaibigan. Kaya kailangan dapat malinawan ako doon. Kaya kailangan maimbita ko yung aking kaibigan na para ipaliwanag. Pero ang sabi parang ang pagkakarinig ko doon kapag daw ay napatunayan na gano'n ang ginagawa ng isang abogado, pwedeng masibak at pwedeng
tanggal, no? Sana naman yung IBP, no? Medyo, medyo silip-silipin ng konti ito. Kasi parang, hindi ko alam parang parang ako na as mamamayang Pilipino, no? Parang nagbabago pananaw ko sa batas base sa mga sinasabi ni Atty. Torion, lalo na yung interview niya yung interview ni Cano Lidicaso sa kanya na parang sabi ni Atty. Torion habang may rights daw yung kanyang kliyente, parang ganoon ang pagkakarinig ko sa sinabi niya, no, na wag mag-appear habang sila ina-appeal nila yung kanyang kaso sa Supreme Court o kaya sa Court of Appeals para malaman kung may basihan ba at kapag halimbawa hindi daw tama madidismiss daw yung warrant of arrest. Parang naguluhan ako doon kasi mga IDP, so sana may magpaliwanag niya kasi unang-una yung korte nire-request na siyang magpakita para na magkaroon ng jurisdiction yung korte sa kanya, which is yung warrant of arrest. Samantalang ito si Pacquiao, si Kibuloy, hindi pa nagpapakita. Pagkatapos, papanigan siya ng Supreme Court o ng Court of Appeals sa kanyang piniplead na ma-dismiss yung warrant of arrest. Hindi ko alam kung posible yung ganun kasi kapag halimbawa may warrant of arrest ka, kailangan magpakita. Yun ang unang-una Yun ang dapat, yung parang sinasabi ni Atty. Torion, hindi ganun. Ibang point, hindi tayo learned, hindi naman tayo abogado, aba. Hindi tayo learned, hindi tayo abogado, pero parang hindi ko makita yung logic dun kasi parang, pero mo, kung ganun ang iisipin, magiging students yan sa mga kriminal at mga gumagawa ng kalokohan. Biro mo, gagawa ko ng kalokohan. Pagkatapos, kukuha ko ng abogado na katulad ni, na may ganitong klaseng pananaw, abogado na to, ipatago ako pag may warrant of arrest. Tony, ikaw na bahalang kumasikaso dyan, kailangan ma-dismiss natin yan. Para sa ganun, matanggal yung warrant of arrest at punta-punta na uli ako sa mall. Di ba? At makalakad-lakad na uli ako. Pero, di ba, parang ganun Ganun ang nangyayari. So, di ko maintindihan, tama ba yan? So, dapat mapaliwanag ng maayos to. Pakinggan natin. Now of the police to look for him, employing 3,000, 4,000 policemen. Pastor Apollo Sikibuloy, no? He is still an accused, and you look accused nga yung pastor mo. What is happening now? At hindi pala pastor ni Atty. Torion. Si Atty. Torion pala, Muslim pala yan. Mga kaibigan. Si Atty. Torion, Muslim po yan. Pagkatapos, alam niyo na, ewan ko, kaibigan niya, pero di ba, abogado siya ng KOJC So, Muslim siya, abogado ng KOJC. So, kaibigan niya kaya to siya. Muslim to si... You are experiencing it. How much more if he is arrested? Kapag arrested ka na, Torion, nasa custody ka ng pamahalaan natin, mga pulis ang bahala sa iyo, alagaan ka niyan. Kung naman, ang problema kasi sa inyo, tama hinala ng mga KOJC. No? Kapag halimbawa nasa custody ka na ng mga pulis, hindi ka na pababayaan yan. Kasi kahit kami mga mamamayang Pilipino at mga biktima, ayaw niya kagad mamatay si Pastor Kibuloy. Bakit? Kasi pag namatay si Master Kibuloy, hindi niya pagdudusahan yung mga ginawa niya. Di ba ganun yun? Tony, kahit ako kung mayroong kasalanan, kung may kasalanan ang isang tao, huwag mong patayin. Di ba? Huwag mong basta-basta patayin agad. Kasi pag pinatay mo agad yung tao na may kasalanan, kumuha na talaga ng sobrang kasalanan sa iyo, napakabait naman kung bigla mo lang patayin yung tao. Diba? Para sa akin. So maganda, pagdusahan niya sa batas. Diba? Ganun yun. Kasi ako, hindi kasi ako learned. Anyway, yan yung ating kaunting komento sa nangyari kanina. Pero base sa nakita na panood ko sa teleradyo ng mga bandang yata, mga hapon yata yun, Ang sabi ni Johnson Manabat sa teleradyo,
mukhang hindi naman daw nag-aayos talaga yung mukhang hindi naman nagpo-pull out yung mga police base sa request ni Atty. Torion. So, maaring baka bukas, baka magrenta na lang sila muna o kaya mag-iba sila ng lugar, venue, di nila pwedeng gamitin yung katedral. Kasi nga naman, ang daming police doon. Baka ma-convert nyo pa sa KOJC ang mga yan bukas. Police at baka mamaya sumama pa sa inyo. Diba? So, mukhang hindi sila papayagan kasi nga naman may police operation doon. So, hindi pa pwede yun. Tapos baka mamaya dumating dyan yung extraction team ni Tor, biglang, yari tayo dyan. Mukhang malulupit pa man din yung mga yun. Sobrang mag-extract yung mga yun. So, ayan, ayan pala yung picture ni Pastor Apollo Kibuloy na pinaskill nila na wanted, So, ang gwapo naman. Lalaki naman siguro. Magandang lalaki. Anyway, ayun lang. Pag nakita ng mga bisita yan at mga membro na pupunta doon sa celebration, baka syempre, iba iisipin nun, di ba? Yung kanilang mga ngaral, ganyan, di ba? Wanted. So, sabi naman ni Apollo Kibuloy, siya naman ay, anong tawag dito? Innocent sa mga binibintang sa kanya. Yun nga lang, nagtatago siya. Diba? Dahil nga, sabi ni Atty. Torion, may threat daw sa kanyang buhay, kaya siya nagtatago, ay yung pala, yung threat sa kanyang buhay, ipadala siya sa US. Paano kasi yung Atty. Torion? Hanggang sa US, gumawa siya, international yung ginawa niya. Matindi. Ang magagawa natin doon? Alam nga namang pagtakpan siya ng Pilipinas sa mga ginawa niya. Mahirap naman yun. Kaya sana, para makapag-celebrate na kay bukas at magamit yung katedral, sana, subuko na si attorney. Hindi pala si attorney. Si Pastor Kibuloy. At sumurrender siya, gaya ng sinasabi ni Secretary Benhur Abalos. Maraming salamat mga kapatid, kaibigan, at ayun, magandang gabi uli sa inyo. At magkita-kita uli tayo bukas sa aking live. At wala pala akong live, kasi hindi pa ako. So sana suportahan niyo ako mga kaibigan at para dumami aking mga subscriber at makapag-live na kami nung aking kaibigan attorney. So sana paunlakan niya ang aking imbitasyon at kami makapag-live. At upang mapaliwanag ang mga bagay-bagay na katulad ng sinasabi ni Atty. Torion. At hanggang sa muli, maraming salamat, magandang gabi. Itong huling live, aking huling komento sa gabing ito. At magkita-kita tayo sa susunod na linggo o sa Lunes. Magandang gabi ulit. Maraming salamat.